ng Seal of Good Housekeeping Award. Simpleng bagay, payang nakarangalan, pero kalaki po niyan ang pagkilala ng gobyerno sa maayos na sistema ng ating pamamahala, sa mataas na kalidad ng ating pamamalakad, at sa tapat na pagtalima natin sa tuwid na daan. Bilang bahagi pa rin ng ating direktang serbisyo sa mamamayan, pinaigting ang kaunlaran sa mga barangay. Maluwag at pantay-pantay ang pag-release ng 20% Development Fund. Ang resulta, ang mabilis at maayos na pagpapagawa, pagsisemento, regraveling ng mga daan, barangay halls, senior citizens office, drainage canals, at shallow wells. Sa susunod po mga buwan, sana po ay simulan na din ang pagsisemento ng kalsada sa barangay Santa Lucia sa tulong po at biyaya po mula po sa Department of Agrarian Reform o DAR. Umaasa po tayo na pag natapos yan, malaki ang pakinabang di lang sa mismong barangay, kundi sa buong bayan, partikular sa agrikultura. Mas magiging mabilis na ang pagbiyahe ng mga produkto papunta at galing sa sentro ng kalakalan. Sa agrikultura po ay naisulong din ang iba't ibang programa tulad ng pagpapagawa ng farm-to-market roads and bridges, irigasyon, rat-tail buying program, massive rat poisoning sa mga kanal at estero, pamamahagi ng organic fertilizers, anti-rabies vaccination program, pamimigay ng subsidy para sa hybrid at inbred seeds, gulayan sa paaralan program kung saan ipinamahagi natin ang ilang gamit sa pagtatanim sa 3 paaralan, mango seedling distribution at farm mechanization program, tulad ng thresher sa Santa Lucia Old, Irrigators Service Association, multipurpose drying pavement sa Santo Rosario Old, at 2 drum seeders. Marami pa pong nakalinyang programa para sa ating mga magsasaka. At para paigtingin pa ang kalakalan mula sa ating mga bukid at iba pang mga pagkakakitaan o negosyo, kailangan maayos din ang sistema sa ating pamilihang bayan. Isa po sa mga palatandaan ng kaunlaran ay ang itsura, kondisyon at kalakaran sa ating palengke. Aside from being one of the municipality's primary sources of income and a supplies depot for most families, our public market in itself is a center of revenue and the profit generator for many businessmen and entrepreneurs. Kaya para pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng nakikinabang dito, kabilang ang vendors, consumers, at transportation sector, ipinaayos ang SHED sa tulong ni dating Senador Miguel Zubiri at pinasimento ang pathway sa vegetable section para iwas putik sa ating mga mamimili. May ibinigay din pong dagdag na pondo dyan si Senador Cheese Escudero na nagkakahalagang 500,000 pesos na ngayon pinag-aaralan pa po kung saan at paano ilalaan. Inayos din po ang organisasyong na mamahala sa palengke para maisulong ang mas kapaki-pakinabang ng mga proyekto at gawain. Noong pong Disyembre, nagdaos po sa Mangyan ng isang bazaar o Market Vendors Day kung saan mga taga-Saragosa lang ang nagtinda. Dahil panatag na ang iyong kalooban, maganda na ang pasok ng kita sa kapakinabangan ng buong pamilya, edukasyon ang susunod na hakbang tungo sa tuloy-tuloy na progreso. Nagbigay po si kagalang-galang Governor Aurelio Umali ng dagdag na 20 silid-aralan sa ating bayan. Mula naman po sa pondo ng local school board na ipaayos ang mga opisina, mga silid-aralan, nagkaroon ng special education class
sinimula ng alternative learning system na nagbibigay ng pagkakataon sa mga out-of-school youth na muling makapag-aral. Nakapagbigay din po ng mga computers sa iba't ibang eskwelahan mula po sa Special Education Fund. Ang mga scholar po ng munisipyo ay natala sa 160 na po ngayong taon. At marami pa po ang mga scholars natin mula po sa provincial government. Dagdag din po ang pagsulong sa non-formal education tulad ng cosmetology, building wiring, at computer. Yan po ang kainaman ng masigasig, masipag, at may malasakit na mga sektor ng lipunan. Kumakalat at sadyang nakakahawa ang kanilang pagiging aktibo. Kaya naisipan po natin tumulong sa ating education sector at magbigay ng kontribusyon para masolusyonan kahit papano ang laganap na problema ng kakulangan ng paaralan at classroom. Marami pong mag-aaral sa Macarse at sa kalakip nito, barangay. Karamihan po sa kanila hirap dahil ilang kilometro pa ang nilalakbay nila para makapasok sa Zaragoza National High School. Walang pamasahe, walang pambaon. Kaya nagbakasakali po kami kay Speaker Feliciano Belmonte, hiningi ang kanyang tulong, ang pwede niyang magawa para maibsan ang problema. Sa kabutihang palad, pinaunlakan po niya ang ating kahilingan sa halagang 10 milyong piso mula sa kanyang Priority Development and Assistance Fund o PIDAF na ipatayo po ang high school annex sa Barangay Macarse na ngayon pinapakinabangan na po ng may 200 estudyante. Malaking ginhawa po ito sa kanila dahil di na nila kailangang bumiyahe at mamasahe. Yung matitipid po nila dyan ay maaaring maituon sa iba pang mga bagay. Sa mga bumabatikos, bilang isang lingkod bayan, hindi ako mag-aatubili at magdadalawang isip na maghanap ng ibang paraan para